Ganyan ka-grand. Napakalaki ng building. At ito yung mga guards. Pink na pink. Hindi siya red Yung talagang literal na cherry blossom. But it's okay. At least nadala ko kayo dito sa area. Napaka-crowded ngayon. Weekends ba? Ayan, tulad yung suot ko. 530 kasi dito ako kumain sa ramen na to. Hello guys! I am back again with another video. At nakita niyo naman ngayon, nandito na ako sa labas ng aking hotel. And ngayon papunta ako sa Taipei Main Station dahil ngayon po ay tayo iikot dito sa Taipei City o Taipei area. Dahil guys, inisip ko nung una is dapat yung araw na to is ilalaan ko papuntang Wulai, Taiwan. But para kasing lagi na lang ako nag-hot spring, so sa susunod ko na lang siguro siya pupuntahan para may reason ako bumalik dito. At ngayon, dito sa video natin, ang pupuntahan na lang natin isang Chiang Kai-shek Memorial Hall ulit para makita natin yung mismong napakalaking place na yon. At kakain tayo sa Din Tai Fung. And actually, yung Din Tai Fung meron yan sa Pilipinas. But sabi kasi ng mga tour guide ko, iba daw yung lasa dito, so itatry ko. Grabe, alam nyo, napakalamig ngayon dito sa Taiwan, specifically dito sa Taipei, Taiwan. Kasi nung mga nakakaraang araw, nakikita nyo, nagre-reklamo ako. At ngayon talaga, pabago-bago talaga ang weather dito. At ngayon, napakalamig. Actually, 17 degrees Celsius ngayon dito. At nung mga nakakaraan is 27. Ayan, nakikita nyo, nasa likod ko yung Taipei Main Station. At pumasok na tayo ngayon sa M6 na exit or entrance rather, kasi papasok naman tayo. Dahil pupunta tayo sa Dongmen MRT area, which is doon kasi located yung Din Tai Fung. At alam nyo, one thing that I like dito sa pagpunta ko dito sa Din Tai Fung is napakadami kasing mga branches dito. At ngayon, naghanap ako ng less crowded na branches. Kasi kayo guys, if ever kung gusto nyo talagang kumain na para medyo on time, umiwas kayo sa Taipei 101 branch kasi yun ang pinaka-crowded. So ngayon, pupunta tayo sa less crowded branch. And nandito na tayo, bababa na tayo sa mismong platform area. Nakikita nyo naman to lagi sa mga vlogs ko, diba? So in short, this day, wala tayo mga tours. Lahat ng gagawin natin ngayon ay DIY. Let's go. Bago kayo maligaw, baka kasi maligaw kayo, dito sa Taipei Main Station, dalawa yung line. Isang Tamsui Sinyi line or red line at isang Banan line or blue line. Doon tayo ngayon sa red line. Ayan, andito tayo ngayon sa red line. Let's go! Dito tayo sasakay papunta sa Xiangshan kasi dito yung way papunta dun sa Dongmen. Okay, so andito na tayo. Then dito tayo lalabas sa exit 5. Okay, exit 5. Grabe, it's already 12:39 nakalagay dyan. At ngayon pa lang tayo magba-brunch actually, breakfast and lunch sa Din Tai Fung. Maganda pala dito sa Dongmen area. First time ko actually dito makapunta. Tignan nyo. Ang ganda din. Like talagang ano siya, parang what do you call this? Shopping district. Plus ayun yung Taipei 101. Nakita nyo? Yan. Ito yung Din Tai Fung. So yung Sinyi pala for take out lang. So dito tayo pupunta sa Xinsheng. So lalakad lang doon, then right. So dito tayo. Diretso here, then right. Galing naman, meron silang pa-take out branch. Ganon sila kasikat. Hala guys, tignan nyo, ang daming tao. It's a prank pala yung sinabi ko sa inyo na na kapag ka dito sa branch na ganito, kukunti. Lahat pala madami talaga. Tignan nyo naman, binigyan ako ng number. At alam nyo kung gaano katagal ang iintayin ko daw. 2 hours daw. Hindi ko kaya maghintay ng 2 hours. Masyadong matagal yun. So if ever, kung gusto nyo kumain dito sa Din Tai Fung, agahan nyo na lang o kundi baka wag peak hour. Kasi ito kasi punta ko lunchtime So sa iba na lang kakain, maghahanap na lang ako ng ibang kainan. Okay, so lumipat na tayo sa ibang restaurant naman. Tinignan ko kung ano may pinakamalapit dito na Sukiya. So malapit siya sa exit 2 ng Dongmen. So ito na yun. Ayan, Sukiya, let's go! Tignan nyo, kakakain ko lang ng ganyan sa Japan. Pero alam mo ba, favorite na favorite ko itong ganitong klaseng mga food. Sana may upuan. Okay guys, so ngayon umorder na tayo and actually binigyan ako dito ng Chinese menu but kasi hindi tayo nakakaintindi ng Chinese so kailangan nating i-scan to yung QR code. So let's go, let's order. At alam nyo din ba itong Sukiya, Japan restaurant to, I mean Japanese restaurant. So ayan, tignan nyo, ini-scan ko na. Wait na lang natin mag-load. Ayan, as you can see, ito yung menu. Yan yung menu. So, order na ako. Okay, so ito yung ordering ko. So, 184 NTD siya. Alam nyo, nakakatuwa yung cashier nila dito. Magaling mag-English siya. Like, fluent. Legit. Tapos, 184 NTD yon. So, nag-iisip pa ako kung ako ay mag-drinks. Ayan, tignan niyo yung food ko. May miso soup. Ito yung pinaka mismong meal. Tapos may chicken karage and egg na ihahalo dito. Okay, let's eat. Ang sarap guys. Yummy. Ang init, ang init. Wait, so itong chopstick. Kainin natin ito muna ng isang chicken karage kasi dalawa Ay, nahulog. Diyos ko Lord. Nasaw-saw tuloy. Narinig niyo ba? Sarap. Basta nausaw. Sarap ma'am, but yun yung lasa niya, merong lasa sa loob na timpla na parang
Medyo ma-peppery na parang may aroma. Aroma! Nagkakakain muna ako ba? Ayan, so nilagay ko na dito yung egg. So, kainin na natin. Wait, gusto ko munang kainin ng rice siya. Sarap. Medyo matamis siya, na medyo maalat na malambot. Kapakita ko sa inyo yung meat. Diba? Yung itsura, parang yung mga nasa samgyupsal lang. Sarap. Malasang malasa. Medyo madami din yung kanin nila, kaya worth it na for me, 184 NTD. Kain na ako, bye-bye. Okay, so tapos na ako kumain at ngayon gusto ko lang i-share sa inyo na bumili ko ng cocoa milk tea dito sa Taiwan. And actually, dito ata ito nag-originate. And also, sikat to sa Pilipinas. Alam niyo sa Pilipinas, ang in-order ko na ganito, yung white pearl lang niya, yung parang maliliit na mga sago-sago, ganong level. Tapos dito hinahanap ko, like nung unang punta ko dito, tinatanong ko na yun sa cashier doon sa Simending kung white pearl milk tea, wala daw sila. Tapos tinanong ko uli ngayon wala. So ito, milk tea lang ang aking iniinom ngayon. So, magkano mabili ko dito? Nakalimutan ko, nagbayad lang ako. Nakalimutan ko. Masarap naman siya. Pwede na. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Chiang Kai-shek Memorial Hall MRT at mag-exit tayo ngayon sa exit 5. At yan, nandito na tayo sa escalator. And as you can see, let's go out. This time, parang gusto ko nang puntahan yung taas kasi hindi ako nagpunta dun before. Ngayon, pupuntahan natin siya. Tapos naaalala ko dito sa mismong entrance may cherry blossom. Meron pa kaya? Let's see. Yan, Chiang Kai-shek Memorial Hall. Wala na. Dati dito ako nagpicture. Wala nang cherry blossoms. Ayan, papunta na tayo sa isang napakalaking open area. Finally, andito na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall area. Grabe, walang katao-tao ngayon. Pero andun sila lahat, as you can see. Nakikita nyo? Ayun, andun lahat ng tao sa merong white building. Okay guys, so ngayon, andito na tayo ngayon sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, umattend lang ako ng meeting saglit at ngayon, magdire-diretso na tayo at magpunta na tayo doon sa area ng mismong Memorial Hall. Actually, hindi ko po yung napapanik kasi naaalala ko nung last time na nagpunta ako dito. Like, dito lang ako sa baba, nagpicture lang ako dito sa side na to, at nagpicture lang din ako dito sa side na to, at doon, sa mismong parang gate na yan, nagpicture lang ako dyan. But, yung mismong pagpanik dun sa taas at makita yung mga nag-change na mga guards, not yet. Grabe, napakalamig ngayon talaga dito sa Taiwan. Like, literally, 2 days ago, napakainit. Like, yung mismong tirik na araw, ganun. Tapos ngayon naman, napakalamig. Pabago-bago talaga. Ituturo ko sa inyo ngayon kung saan yung area dito na pwede kayo magpunta kasi merong, hulaan nyo ka na, merong cherry blossom. At pwede nyo yung maabutan dito if ever na pupunta kayo dito ng bandang February to March. Tawa ko guys. Like, hindi tuloy ako makapag-picture dito. Pero papanik tayo. Papanikin natin yan kasi matagal na tayo hindi nakakapanik dito. Let's go up. Finally, papanik na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Let's go. Ayan, tignan nyo kung gaano ka-grand. Ganyan ka-grand. Napakalaki ng building. Like, literally. Nakakailang steps na ako. Hindi pa rin ako nakakapanik sa tuktok. Nandito na tayo finally. We're here. Finally, nandito na tayo sa loob ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Let's go. Ayan si Chiang Kai-shek guys. Siya yan. At ito yung mga guards. Diba? Hindi ko alam kung anong oras sila nagpapalit. But syempre, you need to be respectful. Ayan, diba? Wow, ang cool. Ayan, makikita nyo nakalagay, bawal kayong lumapit. Merong harang. Tapos tignan nyo, doon sa mismo mga guards, merong ventilador sa likod. Galing, nakakatuwa lang. Ayan, tignan nyo, meron dito cherry blossom sa likod ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Wow! Tignan nyo naman, guys, pink na pink. Hindi siya red, yung talagang literal na cherry blossom. Ganyang cherry blossom yung gusto kong makita. Like, dati kasi nagpunta ako dito nung first Taiwan trip, but hindi ko nakita yan at ngayon naabutan ko finally. Tignan nyo, doon makakita kayo dito, doon, and nakapaligid. And doon pa sa likod meron, kaya lang doon kasi parang ma-red-red na, parang pinkish red na yung color doon. And if ever, kung gusto nyo magpunta dito at naabutan to, magpunta kayo ng bandang February to March. Like ngayon, yung date ko exactly ngayon is February 23. Ngayon, magpunta na tayo sa ibang places. Tapos na tayo dito sa area ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Nakapanik na tayo. At ngayon, gusto ko magpunta. Check natin kung makakapunta tayo sa National Palace Museum. Ayan, so andito na tayo ngayon sa mismong station dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. At andito tayo ngayon, Chiang Kai-shek Memorial Hall area. So nakikita nyo, nasa R8 tayo. Pupunta tayo dito sa R16. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pang 9 stop. Yung sinasabi ko is para siya sa National Palace Museum. Okay, so andito na tayo ngayon sa mismong Shilin Station at tingnan nyo tong sign na to. Para makapunta kayo doon sa mismong National Palace Museum is ayan, tingnan nyo. Dito kayo lalabas, turn right on Zhongzheng Road at ito yung mga transfer information. Pwede kayo sumakay sa R30, ayun yung mga number ng mga buses na pwede nyo sakyan. At ngayon ang itry natin itong R30 kasi ito din nakita ko sa Google. So ayan yung itsura niya and i-pause nyo lang guys ito para makita nyo yung mismong buong sign. Ayan.
Tanong nga natin dito sa Mr. Donut kung bakit ala silang matcha. Tanong natin, wait lang. Excuse me, you don't have a matcha flavor? Matcha? You don't have? No anymore? Okay, thank you. Wala na silang matcha flavor. Sayang naman, yung pa naman ang aking favorite. Naaalala ko dito ako last time. Diyan ako bumili ng milk tea sa 50. Pagka nagpunta kayo dito sa Chile, napakadaming mga pwedeng kainan. Like literally, daming mga pwedeng kainan dito. Fried chicken, mga pastries, mga donuts, mga milk tea. Ito parang Taiwan na, parang siya hot star. Check ko nga mamaya kasi parang medyo busog pa ako pagka na nagutom ako. So tinignan ko to. Tinignan ko tong sign. Lalabas kasi dyan kung ilan yung mga buses na pupunta and whatsoever. Tapos lumabas yung kanining 16 minutes pang kailangan natin hintayin. Finally, nakababa na tayo dun sa bus stop. At ngayon, andito na tayo sa National Palace Museum. Let's go! Yan. Wow! Actually guys, to be honest, hanggang 5 PM lang to. May ticket ako dun sa loob. Pero, feeling ko nga saraduhan na naman ako. Pero, itry pa din natin. Alam nyo, normally talaga, kapag talaga naglilibot ako, yun lang yung nagbubukod tangi na rason. Napapagsaraduhan nga ako ng mga ibang attractions. Dahil late ako nakapunta. But it's okay. At least nadala ko kayo dito sa area. Nakakatuwa naman dito hanggang may pa mga Christmas decor February na. Hindi nga lang siya PWD and senior friendly kasi walang elevator papanik. Ito na. Sana makapasok tayo. Sana makahabol tayo. Ito ang dog ko, Shiba. Ino ba? Shiba Ino ba tawag dyan? Tingnan natin kung makakapasok na tayo sa loob. Hindi ko lang sure kung makakapasok tayo. Ayun guys, pinapasok tayo. Nagmamadali tayo ngayon. Kasi kapapasok lang natin ng 4:54. Ang sara nito ay 5 PM. A few minutes left para ikutin to. At least hindi masasayang yung punta natin. Dahil alam nyo, mahal yung ticket dito, 600 pesos plus. Ayan pala, makikita nyo dito. So ngayon, i-scan ko na lang yung place. Tapos, mamontage ko na lang para makita nyo na lang kung ano yung i-expect nyo pagka pupunta kayo dito ng mas maaga. Diyos nga, hindi ko naman maintindihan. Mga Chinese yung sulat, wala man lang English words. Nag-a-announce na, magkasarado na daw. Ayun, so malabas na tayo. Buti na lang, nakapasok tayo at kahit paano naikot natin. So it's already 5:02 PM. So medyo matagal din naman ang pag-iikot natin, di ba? Simula kanina. So more than 10 minutes tayo nandito. Or eksakto! Eksakto ba tayo nagpunta? Nakalimutan ko kung oras tayo nagpunta. Piligaw ako, saan ba exit? Excuse me, where's the exit? Okay, thank you. Ganyan, nagsasara na sila ng mga pinto. Isa-isa na nagsasara. Okay, so nakalabas na tayo doon mismo sa National Palace Museum. And actually, nikot lang natin siya ng less than 10 minutes or 10 minutes to be exact. And I don't know kung ilang oras. But kapag pupunta kayo dito, if ever na pupunta kayo, madami kayong makikita dito na all about history, about sa mga sculptures, about sa jade, about sa mga meat-shaped stones, ganyan. Tapos nag-research kasi ako ng iba. Tapos pwede din kayo dito makakita ng mga bronze artifacts, calligraphy, and painting tulad ng mga sinama ko sa video, di ba? Tapos yung mga iba pang national treasures ng Taiwan, okay? So yun, if ever, kung gusto niyo magpunta dito, puntahan niyo ng mas maaga. Buti nga hindi ako napagsarahan, kahit pa paano pinagbigyan ako ni ate Taiwanese na nagbabantay dun sa gate. Pinakita ko lang yung Klook voucher code ko kasi mabilis kapag ka-Klook voucher code. Kapag ka daw bibili sa kanila is bawal na. Kung may ticket daw ako, is papapasukin ako, which is I'm so very fortunate dahil bumili nga ako ng ticket sa Klook. So yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And also, you can use my code PaulIvan5 para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng avail niya sa Klook. Mapa hotels, mapa tours, mapa activities, and mapa ticket, lalo na ticket dito, okay? May daanan naman pala dito para sa mga naka-wheelchair. Ayan, hindi kayo maghahagdan. And parang mas maganda, may mga background and view. Okay guys, so we're finally here. Actually, lumabas ako dun sa exit 6 ng Siemens Station. And hindi ko na nasabi sa inyo na pupunta ako dito. Kasi dapat ikakat ko na yung video, pero naisip ko, isasama ko
ko kayo kung saan ako kakain ngayon. And ito yung itsura ng exit kapag ka doon kayo lumabas sa number 6. Napaka-crowded ngayon. Weekends ba? Kaya pala, Friday pala kasi ngayon. So, yung mga tao parang papatapos na yung kanilang mga ginagawa sa buhay dito para makapag-relax na. Grabe, napakadaming tao talaga. Alam nyo kung ano yung goal ko ngayon? Ang goal ko ngayon, hanapin yung New Balance. Para kasi gusto ko mag-shop ko yun ng new shoes. Kasi guys, alam nyo, ngayon, New Balance yung pinaka kine-crave, pinaka gusto kong shoes ngayon na brand. Ayan na naman, ang Sinful Tongue. Ba't hindi mo na tayo makakaya? Napakahaba ng pila, oh. Ayan, tignan nyo, nag-research ako at meron ako nakita dito 3 branches ng New Balance. Pero, merong malapit na 2 sa atin. So, yun muna ang puntahan natin kasi baka mamaya mapagsaraduhan na naman tayo. Wait lang, at sa may New Balance, parang wala akong nararamdamang presensya niya dito. Dito na tayo sa loob ng New Balance. Tignan natin yung mga sapatos. Ayan, ang mga prices. Ay, wala pa palang prices. Excited ako. Ayoko kasi ng parang mga ganito guys, yung parang napakakapal. Parang gusto ko kasi mga 530 lang. Ayan, tulad yung suot ko, 530 kasi. Ganyan yung mga gusto ko lang. Ayan, pumanik tayo sa 3rd floor kasi doon yung panlalaki, men's. May nakita na ako ng sapatos, kaya lang hindi ko sure kung bibiling ko siya. Pag-iisipan ko muna. Okay, so ngayon ang ating ginagawa ay naghahanap tayo ng Samba. Samba hinahanap natin sa New Balance. Titignan natin kung meron dito, pero kung wala, sa Adidas store sa Sydney na to yung may pinakamalapit. Ayan, ABC Mart. Let's check kung meron dito. Hindi ko lang sure. Ayan yung mga itsura dito guys. Excuse me, do you have Samba? Yeah, we have Samba. For men? One size. Size 8. Black or white? White. Yeah. Ayun, meron nga guys. Buti hindi na tayo pupunta doon sa Sydney kasi napakalayo talaga nun. Their branch of ABC that have that one. 8 or 8.5? Oh my god. Okay. Thank you. Okay, so wala. Magpunta tayo sa Sydney branch. Sa Sydney branch daw malapit. Okay? Let's go. Alam nyo, ang pangyayari ngayon, kasi bukas Taichung area ako. Like literally Taichung area whole day. So wala na akong time. Wala na akong time makapag-explore ng mga shop. So ngayon lang talaga. Until 10 PM naman yon and 7:30 pa lang. So may time pa tayong maghanap ng ibang ABC na brand. Diyos ko, amoy na amoy ito yung stinky topo. Pumunta tayo dito sa isa pang ABC Mart Grand Stage kung tawagin. Doon sa taas, pwede pa nating puntahan yon. Tara, magpunta na tayo ng Sydney. Puntahan na natin. Kasi hindi natin mapuntahan, magsisisi lang tayo kapag hindi tayo doon nagpunta. Grabe, binigyan natin ng ng flour noodles. Napakadaming tao ngayon. Like literally. Ayan, so ngayon mag-dinner na tayo. Dito ako kumain sa ramen na to. Ang pangalan niya, Ramen Kagutsu Arashi. So ito located ito sa Taipei Main Station. Ayan yung price guys. So tingnan nyo, 198. And order ako ng fries isa. Ayan, yung food. So ito yung ordering ko. Arashi Genkotsu Ramen. So 198 siya. Tapos ito, meal for... Ba't meal for 2? Any 2 main course. Di ba pwedeng fries lang? Ito, fries lang ako 70. Okay guys, so dumating na ang ating food. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Actually, ang in-order ko ramen tapos french fries. Ayan. Ang sarap ng ramen, no? 198 NTD yan. I mean, masarap sa itsura. Hindi ko pa natitikman. Tapos ito, french fries. Tapos pwede ka kasi manghingi ng garlic. Ayun yung garlic. Tapos nanghingi ako ng chili powder. Ngayon, tikman na natin. Sasabihin ko sa inyo yung lasa. First sip. Sip. Ay, masarap. Lasang garlic na ramen. Ay, sarap ang linamnam. Though medyo maalat siya. Kasi diba galing nga ako ng Japan. So parang tumaas talaga yung standard ko sa ramen. Pero ang sarap ha. Pero hindi niya madadaig yung sarap na na-experience ko sa Hakata For You. Sarap talaga nun. The best. Wait, picturean ko nga muna. Hindi ko pa pala napipicturean. So, let's taste it. Let's eat again. Tingnan natin kung masarap to at malambot. Malambot yung meat niya. Maninamnam. Kaya lang, to be honest, ang nipis niya masyado. Hindi siya yung ganung makakapal tulad sa mga ibang kinakainan ko ng ramen. Like literally yung nipis. Piniikot ko na yun, nagmukhang makapal pero manipis talaga. Tapos yung egg niya. Ay! Yung egg niya hindi ko tulad ng tamago na parang medyo ma-orange-orange. Talagang egg na tulad ng egg sa atin. Kaya ako ito na-discover kasi diba nasa Taipei Main Station ako. So nandun ako sa Taipei Main Station, nag-search ako ng nearby na ramen. Ito yung pinakamadaming reviews na maganda sa Google Maps. Okay, kakainin muna ako.